Itago niyo na lamang ako sa pangalang Maria, at ito ang totoong kwento ng buhay ko. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya. Wala kaming malaking bahay, wala kaming sariling sasakyan, at madalas ay kapos pa ang kinikita ng mga magulang ko para lang maitawid ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Ang tatay ko ay halos hindi na nagpapahinga sa paghahanap buhay. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, ginawa naman niya ang lahat upang mabuhay kami ng marangal. Ang nanay ko naman ay laging abala sa pag-aalaga sa amin. Madalas ay inuuna niya kaming pakainin kahit alam kong siya mismo ay nagtitipid sa pagkain para lang hindi kami magutom. Dahil sa tuwing may reunion, birthday, kasal, o kahit anong pagtitipon sa kamag-anak namin, pinaparamdam sa amin na wala kaming halaga dahil lang sa mahirap kami. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging sukatan ng respeto ang laki ng bahay, dami ng pera o mamahaling sasakyan. Ang alam ko lang, habang lumalaki ako, unti-unti kong nararamdaman na iba ang tingin nila sa pamilya namin. Kapag may pagtitipon, dumarating sila sakay ng mamahaling sasakyan. Kami naman ay nagsisiksikan sa pampublikong sasakyan, habang ang iba ay nakasuot ng mamahaling damit. Subalit kami naman ay nagsusuot ng pinakamaganda naming damit kahit ilang taon na itong ginagamit. Hindi man nila sabihin ng harapan, ramdam na ramdam namin ang pangmamaliit. Para kaming nasa gilid, para kaming hindi kami kasali sa usapan. Madalas ay hindi kami pinapansin, at kung mapansin man, awa o pangmamaliit ang ginagawa nila sa amin. Habang tumatanda ako, mas lalo kong nauunawaan ang lahat. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ng mga magulang ko sa tuwing umuuwi kami mula sa mga pagtitipon. Pilit silang ngumingiti, pero alam kong nasasaktan sila. Mas masakit pa, hindi lang kami minamaliit. Madalas ay ikinukumpara pa kami sa iba naming pinsan na pawang matagumpay na sa buhay. Para bang wala kaming ginawang tama. Dumating ang panahon na sinabi ko sa sarili kong hindi na ako sasama sa kahit na anong reunion. Ayoko nang maranasan ang pakiramdam na parang hindi kami kabilang sa sarili naming pamilya. Pero dumating ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay namin. Biglang nagkasakit ang tatay ko. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang takbo ng buhay namin. Ang perang dati ay sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin ay hindi na halos magkasya sa gamot, laboratorio at bayarin sa ospital. Unti-unti naming naubos ang lahat ng ipon, naibenta ang ilang gamit sa bahay, naisanla ang mga alaalang matagal naming iningatan. Lahat ginawa namin para lang mailigtas siya. Habang lumalaki ang gastusin, lalo kaming nalulubog sa problema. Sa unang pagkakataon, nakita kong umiyak ang nanay ko nang hindi niya alam na gising pa ako. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng kahirapan. Hindi pala pinakamahirap ang walang pera. Mas mahirap ang makita mong unti-unting nawawala ng pag-asa ang mga taong mahal mo habang wala kang magawa. Dahil wala na kaming ibang malapitan, napilitan kaming humingi ng tulong sa mga kamag-anak naming sagana sa buhay. Hindi kami humingi para yumaman. Hindi kami humingi para magkaroon ng luho. Humingi kami dahil gusto lang naming mabigyan ng pagkakataong mabuhay ang tatay ko. Subalit umuwi kaming mas mabigat ang puso. Sa araw na iyon, pakiramdam ko hindi lang tulong ang ipinagkait sa amin.
Pati ang natitira naming dignidad ay tila nawala din. Ilang gabi akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung kasalanan bang ipinanganak kaming mahirap. Pero habang lumilipas ang mga araw, napalitan ng determinasyon ng lungkot. Nangako ako sa sarili ko na balang araw, babaguhin ko ang buhay namin. Hindi para ipakita sa kanila na mas magaling kami, kundi para hindi na muling maranasan ng pamilya ko ang kahihiyang dinanas namin. Hindi naging madali ang paglalakbay. Kung anong trabaho ang dumating, tinanggap ko. May mga araw na halos hindi na nakakauwi. May mga gabing sa pagod ay hindi na maramdaman ang katawan ko. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko dahil parang walang nangyayari sa lahat ng pagsisikap ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga magulang kong walang sawang nagsakripisyo para sa amin, muli akong bumabangon. Unti-unti akong natutong mag-ipon. Nag-aral ako ng iba't ibang paraan para kumita. Sinubukan kong magnegosyo kahit maliit lang ang puhunan. Hindi naging madali. Nalugi ako, naloko, nagkamali. Nautangan ng hindi nabayaran. Muntik nang mawala ng pag-asa. Pero bawat pagkatalo ay naging aral. Hindi ko hinayaang tapusin ang kabiguan ng pangarap ko. Lumipas ang maraming taon, unti-unti ring nagbunga ang lahat. Lumaki ang maliit naming negosyo. Nakapagpatayo kami ng bahay. At nabili ko ang mga bagay na dati ay hanggang pangarap lang. Mas higit sa lahat, naibigay ko sa mga magulang ko ang buhay na matagal nilang ipinagkait sa sarili nila para sa amin. Ngayon, hindi na sila kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng gamot o pagkain. Dahil sa wakas, nakita ko silang ngumiti ng walang halong pag-aalala. Iyon ang masasabi kong tagumpay na nakamit ko. Hindi ang pera, hindi ang negosyo, hindi ang mga ari-arian, kundi ang makita kong payapa na ang mga magulang ko. Habang gumaganda ang buhay namin, hindi ko hinayaang baguhin ng pera ang puso ko. Hindi ako naging mapagmataas dahil alam ko ang pakiramdam ng maliitin. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng pag-asa. Alam ko ang pakiramdam ng tingnan ng parang wala kang halaga. Dumating ang panahong nagbago naman ang kapalaran ng ilan naming kamag-anak. Nalugi ang negosyo nila. Sunod-sunod ang problema. Nawala ang mga ari-arian na matagal nilang ipinagmamalaki. Unti-unti ring nawala ang marangyang buhay na dati nilang kinagisnan. At sa pagkakataong iyon, kami naman ang mayroon. Hindi ko inakalang darating ang araw na sila ang lalapit sa amin. Habang pinagmamasdan ko sila, bumalik sa isip ko ang lahat ng sakit na tiniis namin noon. May pagkakataon akong gumanti. May pagkakataon akong iparamdam sa kanila ang parehong sakit. Pero habang iniisip ko iyon, naalala ko ang mga magulang kong kahit kailan ay hindi nagtanim ng galit. Doon ko napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita mong bumagsak ang mga taong ng api sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang manatili kang mabuting tao kahit may dahilan kang magbago. Tinulungan namin sila sa abot ng aming makakaya. Di dahil nakalimutan namin ang lahat, kundi dahil ayaw naming maging katulad ng mga taong minsang nagpaluhas sa amin. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko ang buhay ay parang gulong. May panahon na nasa ibaba ka, may panahon ding nasa itaas. At walang sino man ang makapagsasabi kung hanggang kailan mananatili ang isang tao sa isang estado ng buhay. Kaya ngayon,
Tuwing nakakakita ako ng mga taong nagsisimula pa lang, hindi ko siya minamaliit dahil alam kong baka balang araw ay mas malayo pa ang marating niya kaysa sa inakala ng lahat. Hindi hadlang ang kahirapan para maabot ang pangarap. Hindi rin sukatan ng pagkatao ang dami ng pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay nasa mabuting puso, marangal na pamumuhay at pagmamahal sa pamilya. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan namin, ito ang hindi ko kailanman makakalimutan. Maaaring agawin ng buhay ang pera, negosyo, bahay, at lahat ng material na bagay. Pero ang kabutihan, sipag at respeto sa kapwa ay kayamanang hindi kailanman kayang nakawin ni numan. At kung sakaling may nakikinig sa kwentong ito, nakasalukuyang minamaliit dahil lamang sa kahirapan, sana ay huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi habang buhay na ganyan ang sitwasyon mo. Patuloy kang magsikap, patuloy kang mangarap. Dahil balang araw, kapag lumingon ka sa nakaraan, mapapangiti ka na lang at masasabi mo ang lahat ng luha, pagod at pangmamaliit na tiniis mo ay naging dahilan para maging mas matatag kang tao. Dito ko tuluyang naunawaan na hindi kailanman nasusukat ang halaga ng isang tao sa kapal ng kanyang pitaka, laki ng bahay at dami ng kanyang ari-arian. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang manatiling mabuti kahit maraming beses kang nasaktan. At ang kakayahang magpatawad kahit may dahilan kang makimkim ng galit. Kung may natutunan naman ako sa lahat ng pinagdaanan ng pamilya namin, ito ang gusto kong iwan sa inyong lahat. Huwag ninyong maliitin ang isang taong mahirap dahil hindi ninyo alam ang laban na tahimik niyang hinaharap sa araw-araw. Hindi ninyo alam kung siya ang susunod na magtatagumpay. At higit sa lahat, huwag ninyong hayaang maging sukatan ng paggalang ang pera dahil anumang oras ay kayang bawiin ng buhay ang lahat ng material na bagay. Kung ikaw naman ang kasalukuyang minamaliit, huwag mong sayangin ang oras mo sa paghihiganti. Gawin mong inspirasyon ang bawat paghamak, bawat luha, at bawat pagkakataong minaliit ka. Hayaan mong ang tagumpay mo ang magsalita para sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay magsilbi itong paalala na ang kabutihan ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Nagmamahal, Maria. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Paraiso TV at pindutin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood ng aming mga bagong kwento. Maraming salamat sa iyong oras at pagtitiwala. Ako si Mafe at ito ang Paraiso TV Secret Confession Files, kung saan ang bawat lihim ay may kwento at ang bawat kwento ay may aral. Hanggang sa muli, ingat palagi.